Ayun lang, nag-build up yung traffic dito sa may amin. So maglo-long cut tayo. Dito. So nilawakan nila yung sa may bandang bungad kasi doon usually naiip. Dahil baka traffic din sa may Baita Ridge. Dire-diretso lang eh no. Ay, walang guwit. Hirap ako pagka walang guwit eh. Saktong-sakto, kakalinis ko lang kay Wiggy. Then umaambon na. Today, pupunta kami ng SM Marilao para bumili lang ng kung ano-ano at saka ng ibang gamit sa sasakyan. Last time bumili ako ng phone holder. I think ito na yung pinaka okay so far sa mga nakita ko kasi kailangan mo lang siyang i-clip dito sa may aircon, tapos lagyan mo lang ng magnet. May magnet siya sa phone mo. Ang dali lang, 'di ba? Mas madali ito para kasi 'di ba pag nakalimutan mong magdala ng original cable, hindi mo magagamit tong multimedia niya. So pwede ka ditong mag Google Map or Waze kung kailangan mo. And then mamaya bibili din pala kami nung car scent na nilalagay dito. Kakabili lang namin itong Little Trees, kakapalit lang namin last time. Pero medyo parang hindi ko gusto yung Little Trees eh. Gusto namin bumalik dun sa unang car scent na ginamit namin na tumagal din siya ng almost 3 months. So pakita ko sa inyo, ito yung itsura niya. Sinasabit lang din siya dito. Tas mabango siya eh, parang amoy bago nga yung sasakyan kapag kain yung naamoy namin. Yung una ko palang nabiling car holder is yung ganito. Magnetic din siya, no. Kaso ang problema ko dito, hindi siya dumidikit, no. Though ano lang naman to, sa Lazada ko lang to nabili, mura lang yung bili ko, kaya siguro, ewan ko, kaya siguro ganun yung dikit niya, hindi masyadong madikit, or dahil din sa texture nung nung plastic nung sasakyan, kaya hindi siya dumidikit. May nakita akong ganito sa Miniso din, baka mas better yun. Pero kung ako sa inyo, kung papipiliin kayo between this and itong kiniklip, mas better to kasi walang dikit, di ba? Hindi yan mag-iiwan ng dikit sa sasakyan. Ito kasi kiniklip lang. Ito yung aking pinaparkingan. Nag-rent ako dito 1K per month. Open space siya, open parking, no? Minsan kinokoberan ko to, minsan hindi. And then kanina nilinis ko siya. Ang ginagamit ko lang na panglinis pag tinatamad akong magpa-car wash para malinis yung labas is yung Guapo na waterless, yung wash and wax na siya. Okay naman siya so far, pero bago ko yun ginagamit, ito personal ko lang personal kong ginagawa. Syempre inaalikabuhan ko muna yung sasakyan, no? Tapos saan ko siya ina-apply para ma-make sure na walang nakakapit na mga dumi na pwedeng gumasgas sa sasakyan. Sa loob naman, bumili ako ng MTX na panglinis, pang shine daw. Parang di naman kasi super shiny itong texture nito, pero okay na din. So nilinisan ko tong mga plastic dito sa sasakyan, pati dito sa likod. Yung kasi may mga alikabok na dumidikit din dyan. Ang hindi ko lang talaga malinis is itong car, itong seat cover. Baka may nakakaalam sa inyo kung paano to tanggalin. Kasi may mga pinanood ako sa YouTube na ayun, kung paano tanggalin yung sa ilalim. Pero ito, di ko alam paano siya matatanggal dito kasi nga may ganito. So di ko sure paano ba to tinatanggal. Baka may recommend po kayong video. Kasi gusto ko siyang laban. Or isa pang plano ko, bumili ng vacuum. Naghanap ako ng vacuum na yung portable sana. Kaso pag portable para kasing mahina, diba? Kaya ang recommended is yung yung sinasaksak talaga. Eh ang problema ko, wala man akong pagsasaksakan dito. Pag dinala ko naman siya doon malapit sa bahay namin, medyo sasagabal yung sasakyan. Siguro kapag nagkaroon ako ng vacuum cleaner tapos natanggal ko tong nalabahan ko to, kahit di na ako magpa car wash, okay na eh. Kasi yung labas kaya ko naman linisin. Kasi ito lang. Today is Saturday and of course family day. Super excited na naman kaming gumala at traffic pa dito sa may amin. Additional pala na update dito kay Wigo namin, itong dashcam ko, kung naalala nyo, nagilid yan dahil dun sa RFID. Since natatanggal na naman siya, dahil pag naiinitan yung pandikit niya, nalalaglag siya palagi, minsan nakakainis. So bumili ako ng bagong pandikit, tas dito ko na siya nilagay sa may likod ng barcode. Kaya pagka tinignan yung recording ng dashcam, okay na siya ngayon, no? Hindi nakita yung barcode, hindi na siya nakakasagabal. Yun lang, hindi siya nakatutok dun sa tinted na part. Mas maganda sana kung nandun siya sa may tinted na part eh, kasi pagka maaraw, wala yung mga reflection. Pero okay na din.
lang nag-build up yung traffic dito sa may amin, kaya kami iikot na. May bumara pa na truck dun sa may unahan. Since may iba namang daan dito, medyo malayo lang siya ang konti. Pero at least, 'di ba? Di kami ma-stuck dito sa traffic. So ayun, oh, sobrang traffic na. So iikot tayo para maiwasan natin yung traffic na yan. Maglo-long cut tayo. Dito tayo dadaan sa medyo masikip na kalsada. Ito talaga yung solusyon kapag na-stuck ka sa traffic dyan sa may amin. Ito talaga yung talagang daanan. Itong POV na ginagawa ko pala is isang benefit nito is nagagamit namin to, or magagamit namin to para kay misis na nag-aaral din mag-drive. So para kahit pa paano magamit niya itong mga video na to as reference kapag nagda-drive na siya, nakapag-start na akong turuan siya kahit pa paano. Ang medyo wino-work na lang namin is yung paano niya ma-ensure na pasok siya dun sa lane. I think yung ibang mga driver may ginagamit din naman silang reference, para ma-ensure nila na pasok sila sa lane or kaya hindi sila babangga dun sa mga nasa gilid. So ako, ang reference na ginagamit ko dito sa Wigo namin, though I think iba-iba to sa perspective ng bawat driver, is itong wiper. Itong dulo ng wiper, medyo may basa lang kaya hindi natin makita. So yan, dulo ng wiper na yan, kapag yan is inalign ko dun sa lane, di ba may guhit yung lane na yan, meaning pasok yan. So kahit i-check ko naman sa side mirror, pasok yan. Tapos dito naman sa kabilang side, ang ginagamit kong reference is yung halos gitna ng wiper. So meron dong dot, ayan, kung nakikita nyo yung dot na yan, may katabi pa yan dito sa gawing kaliwa. Mas accurate yun sa may gawing kaliwa. Pero kung gusto nyo safe na safe, or kung gusto ni misis na safe, yan yung papagamit ko sa kanya, yung pinakagitna. Kasi pagka yan yung reference ko sa gilid, talagang malayo ka dyan sa gutter or dun sa kanal ng kalsada. Yun lang, yun yung mga common reference ko kapag especially sa mga ganitong masisikip na kalsada. Yung guhit sa gitna ng kalsada, yan, malaking tulong kasi yan, di ba? Pag may kasalubong ka tas malaki, para ma-ensure mo na hindi kayo magkakabanggaan ng side mirror, pwede mong gamitin yung mga ganyang reference. So i-adjust mo na lang kapag feeling mo medyo kinakain ng kasalubong mo yung linya, so mag-adjust ka na lang ng reference mo. Ayun is only personal opinion ko lang, or personal suggestion ko kung gagamit kayo ng reference. I think iba-iba yan sa sasakyan nyo. Siguro para malaman nyo, tulad niya, hanap ka muna ng pwede mong gamiting reference, tapos i-check mo sa side mirror mo kung okay ba siya as reference. Kala mo professional driver. Nagagamit ko lang siya kasi nung bago din naman akong nag-research about sasakyan, tinitignan ko din yung mga ganyan. Dahil pagka bago kang nakahawak ng manibela ng sasakyan, di ba? May kabado ka, lalo na kung may kasalubong ka o kaya medyo masikip yung kalsada. Pero so on, mawawala din siya kapag china-challenge mo din yung sarili mo na mag-drive sa mga medyo masikip na kalsada or madaming sasakyan. Ito namang sa harap, madaming reference dyan I think depende din yan sa perspective nung tingin mo, kasi pwedeng mababa upuan mo, pwedeng mataas upuan mo. Pero ako, basta kita ko pa yung dalawang gulong niya sa likod, malayo pa ako sa kanya. Magandang distance pa yun. So kung kayo ay taga dito din sa Marilao, relate na relate kayo sa traffic dito for sure. Buti nga wala pang pasok ngayon, medyo nag-build up na yung traffic dun sa may Villarica Road, sa may main road sa amin. So hanap tayo ng maikutan. Ang alam ko, gawa na yung daan dito sa may patubig, kasi nilawakan na nila yan Last time nakita ko wala nang harang, so I guess makakadaan na tayo dun. Uy! Parang anak ko lang So dito tayo dadaan. Bukas na yung kalsada.
Sinara kasi nila to, parang nilawakan nila. Dahil sobrang, masikip kasi tong kalsada na to. Lalo na pag nagkakasabay yung mga 4 wheels dito. Minsan may truck pa yatang dumadaan dito. So nilawakan nila yung sa may bandang bungad kasi doon usually naiipit, doon usually nagkaka-traffic. So tignan natin. Wala naman nagbago dito sa ibang part. May mga bako-bako pa rin. Pero ano to talagang shortcut to pagka traffic sa main road. Ayan, kasya naman yung dalawang sasakyan dito pag nagkasalubong. Medyo delikado lang yung gilid kasi pwede ka mahulog doon. Ayan, lumawak na Dati sarado to, may kanal dyan dati. Ngayon sementado na siya. So ayan. Sana lumawak na yung kalsada dito kasi talagang nagiging na din to lusutan na din talaga dahil madalas traffic dun sa main road. Ayun, huwag ka lang makabunggo ng poste dito. Diretso na natin to sa Patubig dahil baka traffic din sa may bahay. Diretso lang walang tingin-tingin Munti hindi din ako masyadong mabilis. Siguro dahil din naman dapat talaga dun sa part na yun magdahan-dahan din ako dahil sangahan siya, diba? May mga papasok din. Salamat pala sa mga nanonood ng video namin. Again, kung bago ka dito, please support naman yung channel namin by subscribing. And comment ka lang kung may gusto kang i-comment. Gusto ko yung comment ng iba. Salamat sa mga suggestion. Like camping daw kami next time. Actually pangarap talaga namin yan Nag-iipon lang kami ng pambili ng mga konting gamit. Saka naghahanap din ako ng pinakamalapit Gusto ko sana i-try yung pinakamalapit dito sa amin na safe. Syempre may bata kaming kasama. Maganda yung suggestion nung isang nag-comment sa akin na yun nga, umaga, parang camping ng umaga tas uwi din ng gabi. Pwede din siya Parang ang sarap yung dala mo yung sasakyan mo tapos kape-kape ka lang habang tanawin mo is mga nasa mataas ka na lugar, mga mapupuno yung nakikita mo. Sobrang sarap sa feeling nun for sure. So dito na tayo sa may ilang-ilang, sa may Patubig. Dito tayo lalabas. Ang lusot nito is Villarica Road din, yung main road din namin. Pero madami na tayong malalagpas ang traffic na part. Siguro pag si Mrs. is natututo na mag-drive, ito yung mga common road na madadaanan niya talaga. So pwede niyang gamitin tong video na ginagawa ko as reference pag nagda-drive na siya. Yan yung mga pattern na tinuturo ko. Bagong LTO na pala dito sa Marilao. So this August paparehistro ko ulit ang aking motor. Testing natin yan, i-content ko yan kung kamusta dyan. Sana mas better siya sa ilang LTO na na-experience ko. Saka good thing malapit na siya dito sa amin. Ito pala ang munisipyo ng Marilao. Ayan, medyo hindi siya kita. And then itong lugar naman na to, ang tawag dito is Vita Ridge, Ito yung daan papuntang NLEX kapag papunta kang north. Yan yung mga kasalubong namin. Pag dumiretso yan pa NLEX yan, mga papuntang north. La Union, Pampanga, Pangasinan. Then ito yung main road namin. So nakalusot na tayo sa traffic. Tapos dyan may Santrans na dyan. Kung papunta ka ng Balintawak or Manila, pwede kang mag-abang dyan. Etong SM Marilao is nasa wala pa yata tong 10 kilometers mula sa amin. Pero ang biyahe mo usually is mga 30 to 40 minutes kasi nga matraffic tong lugar namin. And then eto naman dito sa may right side is yung NLEX naman pagka papunta kang south. Yan, pa Balintawak, Manila. Yan, diyan ka dadaan or pa Skyway ka. Yan yung daan. So far sa paggamit ko ng map,
better pa din na pinag-aaralan mo yung pupuntahan mo, no, kaysa yung talagang di mo man lang chinek yung dadaanan mo, nagtiwala ka kay Google Map. Kasi minsan mas better pa dumaan sa main road kaysa sa mga sulok-sulok na shortcut. Kung 2 minutes or 3 minutes lang naman yung time difference nila, di ba? Lalo na pag kotse yung dala mo, syempre mas gugustuhin mo na doon ka na sa maluwag, kahit 2 or 3 minutes slower lang siya papunta doon. Kaya highly recommended pag-aralan din yung ruta talaga, no? Check nyo kung okay ba yung dadaanan nyo, kung pasyo-shortcutting kayo ni Google Map or not. Last time is buti nakamotor kami, pumunta kami sa BIR Giginto. Dahil hindi ko chinek yung dadaanan ko, yun, kung saan kami naglulusot. Buti na lang nakamotor kami, kaya madali siya. Pero kung nagkataong nagkotse kami noon, ako, grabe yung aabutin namin for sure. Ito isang benefit ng may sasakyan, no, kahit gantong may ambon, konting ulan, walang makakapigil pag gusto mong gumala, as long as safe yung dadaanan mo. Oh, ang traffic ng MacArthur ngayon, oo. Yes, may crossing kasi dun eh. Ay, grabe. Okay, dito na tayo sa SM. Dito naman sa SM Marilao is open parking, walang bayad dito. Pero may open parking din na may bayad, katulad sa SM Fairview. Pero dito, walang bayad dito. Minsan lang puno na pagka madami ng tao. Sa SM Pampanga open parking din katulad nito, pero libre din siya. Ewan ko bakit sa SM Fairview may bayad. So far ang pinakamalupit siguro na na-parkingan kong SM is yung SM San Fernando Downtown. Kasi ang galing dun eh, may paakyat na nakakaba sa umpisa, pero satisfying din, no, pagka nayakyat mo yung sasakyan mo ng maayos. Dami ng sasakyan, no, kakabukas pa lang halos eh, dami na kaagad. So hanap kami ng part na medyo malapit dun sa sa entrance. Dahil kami may dalang stroller. Ayun, mga bakante dun. Diba? Bakante ba? Oo, bakante. Dito kaya. Ay, walang guwit. Hirap ako pagka walang guwit eh. Ayun, layo ko. Isa pa. Wait lang, abante ko lang saglit. Medyo malayo tayo. Medyo nadikit ko sa kabila eh. Actually pwede ng pattern pala tong yung pinakadilaw. Pagkita mo na siya on both side mirror, di pasok ka na.
tingnan natin. Oh, mas better. Lakas ng ambon. Yung anak ko, oh. Sarap pa ng tulog, oh. Basta yan, ayog-yog sa sasakyan, tulog. Ayun lang, wala nang Jollibee at McDo. Budget meal lang tayo dahil wala nang Jollibee. Wala nang tigsi 75 na pagkain. Mamahal lang sa iba. Walang tayo sa Caps Taxi. Sulit. Oh, yung anak ko. Nag-aaral ng bumeng-beng. Beng-bengin mo, anak. Ewan mo ba pa rin? Oh, galing na, oh. Seryoso, oh. Ayun na, ayun na, ayun na. Oh, Neo, pag napanood mo to, paglaki mo, ayaw mo nang umalis dito, oh. Talagang nahilig na sa beng-beng tong anak ko. Ayaw nang umalis. Laki-laki ng baril, eh, oh. Sayang, wala si yung pabango ginagamit namin. Tinanggal na namin tong little trees. Papalitan na namin siya ng ganito ulit. Aquamarine this time. Naubos yung mabango naming nabili nung une. Pero okay lang. Ang okay naman na to. 4:05 PM tayo pauwi na. And sulit naman yung gala ngayong Saturday. May bukas pa para sa panibagong gala naman. Medyo okay pa naman yung panahon. Hindi pa naman ganun kalakas yung ulan. Nasulit din namin yung SM. Actually medyo bitin pa nga eh. Parang ang dami pang masarap gawin. Kaso medyo nakakapagod din, no? Maglakad-lakad saka magpunta kung saan saan. May isa akong target na bilhin next time. Yung power vacuum dito sa Ace Hardware. Dahil gusto ko ngang linisin yung loob ng sasakyan. Meron akong nabili sa Lazada, yung portable vacuum lang na maliit, kaso napakahina nung suction niya, unlike nung talagang sinasaksak. I guess wala talagang portable na yung cordless na vacuum na malakas. Mukhang kailangan talaga yung sinasaksak. So target ko siyang bilhin next time. Kailangan muna natin pag-ipunan. Ang price niya is 3,599. Pag nakabili ako nun, gagawin ko yun ng review dito sa channel natin. Ang lakas niya, tapos ang dami ng accessories na kasama. And at the same time, pwede mo din siyang gamitin sa bahay, no? Lalo na kapag madaming alikabok. Diba minsan ang hirap linisin nun, papagpaga mo pa, tapos babasa, kailangan gagamitan pa ng basang-basa. So pag may ganun ka, feeling ko malaking tulong siya. Tapos yung isa pa, yung parang pressure washer ba yung tawag doon, yung cordless, no? Ang ganda nung meron din doon sa Ace Hardware. Meron sila yung malaki, nasa 5,000 yata. Tapos meron ding maliit. I guess pwede na sa akin yung maliit, nasa 3,000. Since yung parking ko is malayo sa bahay ko, so pwede ko siyang gamitin since cordless siya, no? Tsaka mukhang matibay talaga yung battery niya. So hopefully mapag-ipunan next time. Pero ang priority ko is yung vacuum dahil nalilinis naman natin yung labas ng sasakyan eh. Yung interior lang, yung mga alikabok, no, yun yung mahirap linisin. Kaya unahin ko yung vacuum. Saturday ngayon, so expected na yung traffic, no. Medyo traffic na yata yung gantong oras. Pero kung magpapaabot pa kami ng 5 to 6, nako mas lalo ng traffic yun. Kaya uwi na din kami kaagad para makapagpahinga na sa bahay. Again, kung bago ka sa channel, please support naman by clicking subscribe. Lalo na kung na-enjoy mo yung video namin, like mo naman please. And kita-kits sa mga susunod na vlog ng aming pamilya at itong channel na to. Kung napanood mo to, thank you for watching. Ingat po tayo palagi. God bless. Enjoy your weekend po. Bye bye.